Mapagpalang araw sa lahat. Basahin ko muna ang Mark 1:15. Ang nagsalita dito ang ating Panginoong Hesus. Sabi niya, ito na ang panahon. Malapit nang dumating ang kaharian ng Diyos. Magsisi kayo at talikuran ang mga kasalanan nyo at maniwala sa magandang balita. Anyayin ko kayong tumayo upang manalangin. Heavenly Father, maraming salamat sa umagang ito. Sinasamba ka namin, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. Lord, salamat po Panginoon dahil Ikaw ang tagapagpagaling. Kami ay mga bulag sa katotohanan sa inyong salita. Subalit ngayon ay nakakita kami. Kami ay mga bingi, hindi namin narinig ang mga magandang balita, subalit ngayon ay nakakarinig na kami. Panginoon, buksan niyo po, tulungan niyo kaming buksan ang aming puso at isipan upang maunawaan namin ang lahat ng nais niyong sabihin sa amin at ito ay maisabuhay namin. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ng iyong anak na aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Malapit na ang butuhan. Sino ba ang mga nakapagparehistro na? Nakaboto na ba kayo? Malapit na ang barangay election. Nakaraan, nagkaroon ng presidential election. Nagkaroon naman ng municipal, mga mayor. Ngayon naman, ang nalalapit ay ang botohan ng barangay. Buksan natin sa Exodus 18:25. Sinabi rito, Exodus 18:25. Sabi rito na, pumili nga siya ng mga lalaking may kakayahan at ginawang tagapangasiwa sa Israel. Para sa libo-libo, sa daan-daan, sa lima-limampu, at sa sampu-sampu. Kaya, binigay sa atin ang karapatan na pumili upang iloklok ang magkaroon ng pangsamantalang kapangyarihan na sa ating mga kamay. Kaya nakaraan, nagkaroon ng botohan ng, sinabi dito, libo-libo, nagkaroon ng botohan ng presidential, mga senator, at nagkaroon din ng botohan ng municipal, mga councilor, congressman, daan-daan, at lima-limampu. At ngayon nga, magkakaroon naman ng mga barangay election, kagawad, sabi at sampu-sampu. Itutuloy ko yung Exodus 18 hanggang 26. Sila ang naging palagiang hukom ng bayan. Ang malalaking usapin na lamang ang dinadala niya kay Moises. Kung papansinin natin, ang mga kagawad, iba-iba ang departamentong hinahawakan. May peace and order, mayroong sa health, iba-iba. Pero lahat sila, meron silang isang 24 na oras para sa barangay, para makinig. Para makinig ng tinatawag na hearing. Ano ba ang mga pinapakinggan nila? Meron silang duty. Iba-ibang departamento nila, pero nagjo-duty sila para sa hearing. Pinapakinggan nila ang mga hinaing, ang mga sumbong. Sila ang mga kagawad, sila ang tumatayong hukom. Ano-ano ba ang mga suliranin? Ano-ano ang mga na-encounter natin suliranin? Unang-unang suliranin, napakadaming suliranin. Unang-una natin makikita suliranin,
yung mga magnanakaw, nakawan. Yan ang mga sinusumbong sa barangay, pinapablatter. Ang pangalawang nakikita natin yung mga drug addict. Bakit nga ba nagiging drug addict? Minsan, ang pagtuturo ng drug addict nagsisimula sa bahay. Meron kasing mga nasa bahay na parang batas yung salita nila. Bawal tumanggi. Para pinapractice yung mga bata na bawal tumanggi, sasama ang loob ng nagsasalita kapag siya ay tinatanggihan. Meron bang ganun? Naka-encounter na ba kayo ng ganun na pag tinatanggihan siya, parang tinatanim niya sa isip niya, sa puso niya na tinatanggihan ako nito ha. Tumatanggi siya. Minsan, siya ang nagbubulid, nagtutulak na ang bata, dungo, walang paninindigan, walang stand na ang mali ay mali, ang tama ay tama. Kailangan, meron din tayong stand. Minsan, sa mga bata, bibigyan natin sila, pagbibigyan natin sila ng pagkakataon na ng space nila na tumanggi. Para sa ganon, hindi lahat ng inaalok ay susunggaban nila. Kasi hindi naman lahat ng inaalok ay nakabubuti. Lalo-lalo na yung droga. Ang mga drugs na yan, yung mga kabataan, napo-curious. Ano ba talaga ito? Ano ba yan? Hanggang sa tikim-tikim, hanggang sa nagkaroon na ng addiction. Ang isang mga suliranin pa natin ay ang pera. Sino bang may problema sa pera? Bakit ba may problema? Suliranin tayo sa pera. Ang problema sa pera, ang solusyon dyan, trabaho. Trabaho ang solusyon para magkapera. Tingnan natin sa mga ngaral 10:19. Trabaho o kaya negosyo. Kawikaan 10:19. Tingnan natin. Mga ngaral. Ecclesiastes. Ang mga ngaral, Ecclesiastes. Nakita niyo na. Sabi dito, ang pagkain ay nagdudulot ng kasiyahan at nagpapasaya sa buhay. Ang inumin, nagpapasaya sa buhay ang inumin. Ito'y nabibiling lahat ng salapi. Ibig sabihin, napaka-importante pala ng pera. Nabibili ang lahat ng narito sa mundo, halos nagbibigay ng kasiyahan ang pera. Aminin natin na ang pera napakahalaga. Dahil pag wala kang pera, wala kang pang gasolina. Hindi ka makakapunta sa church. Maglalakad ka, ang layo pa naman. Di ba? At pag nasa church ka naman, hindi naman pwedeng umupo lang. May obligasyon ang bawat Kristiyano na magbigay ng tithes in offering. Paano kung walang pera? Kaya napakahalaga ng pera. At meron tayong mga kamag-anak, mga kapatid, na kung sasabihin natin minsan, hindi na yan ma-reach, hindi na sila ma-reach. Ano ba ang batayan natin? Ano ba ang ating pamantayan para masabing mayaman? Ang sabi ng mayaman, ang mayaman daw ay kailangan may mga garang sasakyan, mga magagarang bahay, malalaking lupain, mga luxurious na pamumuhay. Subalit ang sinasabi ng Biblia, ang yaman ay ang nakakakilala sa Diyos.
spiritually rich. Spiritually, financially, emotionally, physically, yan ang tunay na mayaman. Kasi kapag kulang, pag sinabing material lang, sinasabi ng Biblia na sila ay dukha sa harapan ng Diyos. Kaya kailangan balanse. Mayaman na, kilala pa ang Diyos. Meron bang kayong mga kilalang taong ganun? Mayaman na siya, subalit nagsiserve pa sa Panginoon. Meron ba kayo nakikita ang ganun? May kilala kayo? Mayaman. Yung iba naman, mahirap na nga, wala pang Diyos. Wala na nga halos i-survive na ngayong pang-araw-araw, wala pang Diyos. Pero paano nga ba natin yung usapin na yung kapatid ko, yung kamag-anak ko, yung kaibigan ko, mga hindi na ma-reach yan eh. Hindi ma-reach. Hindi ba talaga ma-reach? O ayaw mo lang magpa-reach? Dahil sa minsan pride mo. May mga pride kasi ang bawat isa. Ayoko na yang pumunta dyan. Ayoko nang umattend sa mga reunion na ganyan dahil iba na sila eh. Pride yun. Or hindi ma-reach dahil minsan ang tingin sa'yo ng nakaangat, dati magkakasama lang kayo sa isang bubong, isang bahay. Ang tingin sa'yo, toxic yan eh. Toxic. Yung puro na lang yan aray, puro na lang yan hinaing. Ang tingin naman ng mahirap daw siya, ang tingin niya, maramot yan eh. Maramot na yung mayaman na yan. Sabi naman ng mayaman, araw-araw kitang binibigyan. Halos lahat binibigay ko sa'yo. Isang araw lang na hindi siya bigyan, ang tingin na ng mahirap daw na maramot. Napakaraming usapin na hindi ma-reach. Pero tandaan natin na merong isang kwento. Merong isang kwento na buhay ni David. Buhay ni David. Ang buhay ni David, haharap siya sa isang labanan, isang pakikidigma. Isa siyang pastol. Sino nakakaalam ng kwento ni Haring David sa Biblia? Alam niyo ba yun na siya ang lumaban kay Goliath? Bago siya lumaban kay Goliath, humarap muna siya sa hari. Tingnan natin kaibahan ha. Ang hari at isang pastol na si David. Nagkaharap sila. Bakit sila nagkaharap? Unang-una, ang usaping di ma-reach, ang mayayaman, nagkikita-kita yan. Nagkikita-kita ang mayayaman. Ang magagaling, nagkikita-kita rin yan. Halimbawa, magaling ka sa field mo. Kung ano ang field mo, magkikita-kita kayo. Kung ano ang galing. Kaya nga yung mga magagaling na artista, yung mga taga-showbiz dyan, yung mga galing na artista, nagkikita-kita sa taping. Doon na sila nagkatagpo-tagpo kapag pareha silang mga magagaling. Kapag naman yung mga hindi magagaling, nagkikita-kita rin dyan. Di ba? Yung mga feeling nila mahirap, api, makikita-kita rin dyan. Baka. Yung feeling api. Di ba? Yan yung mga diferensya ng magagaling sa hindi. Kaya si Haring Saul, nung panahon na yon na meron siyang pastol, nakaharap niya, nagkita sila. Dahil hari siya, pero meron siyang magaling na nakaharap na isang pastol. Yung pastol yung taga-pag-alaga ng tupa. Diba, nakita na ba kayo ng mga tupa? Mga kambing, mga inaalagaan. Nagkikita-kita sila. Humarap si David sa hari para siya ang maging representative ng Israel para labanan si Goliath. Si Goliath ay isang magdirigma, magaling na magdirigma, talagang malaking tao, malakas. At si Haring Saul na yon, ng panahon na yon,
kinausap si David. Isabihin, magaling si David, kaya niya nakausap yung hari. Nagkita sila. At sabi ng hari, suotin mo ang aking mga baluti. Ang aking, yung tinatawag na espada, yung panangga. Yung mga kalasag. Suotin mo ito. Pinahiram ni Haring David ang kanyang kasuotan para masuot ni David sa pakikidigma. Subalit nang naglalakad si David, sinusubukan niya, hinubad niya, sabi niya, hindi ko ito kailangan. Hindi ko kailangan to. Minsan sa buhay natin, sasabihin natin, hindi na yun ma-reach. Minsan kasi parang gustong-gusto natin iasa ang buhay natin na abutin tayo. Binibigyan niya lang ako, konti lang eh. Kurot-kurot lang. Ang yaman-yaman niya eh. Paano ako aasenso? Sabi ng isang hindi raw niya ma-reach. Ganon-ganon lang eh. Samantalang ang pinakita ni Haring David, binigyan ng todo effort ng hari si David na ipahiram ang kanyang sariling gamit. Ipahiram, i-equip siya. I-equip para makalaban siya sa higante kay Goliath. Subalit ang ginawa ni Haring David yung talagang sabi niya, suotin mo ito para magbigay siya ng protection. Sabi naman ni David, hindi ko yan susuotin. Dahil si David ay mayroong prinsipyo. Meron siyang prinsipyo na sabi niya, tutulungan ako ng Diyos. Kailangan sa buhay natin, ganun ang maging prinsipyo natin na tutulungan ka ng Diyos. Pwede ba lang sabihin, tutulungan ako ng Diyos? At kailangan, wag na tayong manghiram. Wag na tayong manghiram ng kagaya ni Haring David. Hindi na siya nanghiram. Nagtiwala siya sa skilled na ibinigay sa kanya. Hindi niya na kailangan, napakaganda nun kapag ikaw pahiramin ka ng sandata ng hari. Napakaganda. Parang malalalo ka sa digman kung iisipin mo. Pero hindi niya na pinansin na pahiramin pa siya. Na umasa siya na meron siyang kakayanan. Tayo ba meron tayong kakayanan? Kaya yung mga sitwasyon na minsan sasabihin natin hindi ma-reach. Kaya kala naman hindi ma-reach. Kaya tayo hindi ma-reach dahil minsan dumating sa mga sitwasyon na naging toxic talaga. Aminin natin naging toxic o kaya naman ayaw na nilang dahil di nga ma-reach eh. Ayaw na nila. Talagang hindi mo na sila ma-reach literal. Nire-reach mo, wala kang pride, hindi ka namang toxic, pero nire-reach mo sila, ayaw na magpa-reach. Ayaw na nila. Hayaan mo na sila, meron naman tayong Diyos. Si Haring David, naghihari kasi si Haring David kahit pastol siya, nagtiwala siya sa Diyos. At nagtiwala siya sa sarili niya. Meron ba tayong tiwala sa sarili natin? Kasi, ang isipan natin, kapag mahilig kayo manood ng TV, meron diyang mga commercial na minsan bababa yung self-esteem natin. Sasabihin niya, ay, ang ganda, ganun pala yung pamantayan ng maganda. Ganun pala, ganito. Subalit, ang totoo, nilikha ka ng Diyos na unique. Unique, napaka-unique mo. At napakaganda mo sa paningin ng Diyos. Pwede mo sabihin na ikaw ang pinakagwapo? Pwede mo sabihin sa sarili mo? sa sarili mo, ikaw ang pinakamaganda? Sinasabihan nila, gandang-ganda sa sarili. Dapat lang. Alam nga naman sila ang mas maganda. Natural na dapat, unang-una,
mahalin natin yung sarili natin, magtiwala tayo sa sarili natin, bago tayo maging epektibo, na sinasabi nga, epektibong mamamayan. Kapag ka ikaw ay may tiwala sa sarili mo, may tiwala ka sa sarili mong kakayanan, hindi mo na kailangan yung hindi ka i-reach. Ang mahalaga, reach na reach ka ng Diyos. Pwede ba yun na ang kaagapay mo ay Diyos? Ang Diyos natin ay buhay. Talagang nariyan ang Diyos. At sinabi rito, kapag meron tayong kakilala na talagang financially stable, kaibiganin natin. Kasi karamihan kasi ng mayayaman ayaw sa mahirap. Kasi isipin ng mahirap daw. Sa isip niya lang, mahirap daw siya. Ano kaya ang mautang ko sa kanya? Ano kaya ang pwede kong papakinabangan sa kanya na makakausap ko siya? Minsan, kaya ayaw nila. Marami rin silang iniisip. Plus, nagiging toxic pa yung pag-approach. Di ba? Mayroon bang ganon? Mayroong mga sa handaan na imbitan na ninong-ninang, nakatabi yung mayor. Yung mayor, imbis mag-relax na sa handaan, bulong na bulong to si katabi na sabihin, ganito. Ang dami sabihin na binaha kami, binaha. Kung ano-anong mga sinasabi. Sasabihin nila ng mayor, sana wag ko na makatabi next time ito. Tawag ito. Yung bang ganun, may mga ganun. Kaya sinabi rito sa Mangangaral 10:20, sinabi rito na ni sa isip ay huwag susumpain ang inyong hari. Ni sa pag-iisa ay huwag hamakin ang mayayaman. Kahit nag-iisa ka, huwag mo hamakin ang mayayaman. Dahil pag hinamak mo sila, iniisip mo, mahirap ka. Mahirap ka ba talaga? Isamantalang spiritually rich ka. Emotionally rich ka naman. Hindi ka mahirap sa paningin ng Diyos. Hindi sa pag-iisip, huwag mong hamakin ang mayaman. Dahil parang kinakategory mo ang sarili mo. Hindi ka naman talaga tunay na mahirap. Ang sitwasyon mo lang ngayon ang mahirap. Hindi ang pagkatao mo. Di ba? Mayroong mapapayag na mahirap siya? Nakalaya na nga eh. Ang kamag-anak mo, yumaman na. Ang kapatid mo, mayaman na. Ibig sabihin, nakalaya na kayo. Nakalaya na kayo sa kahirapan. Attitude na lang ang kailangan nating palayain. Sabi nga rito, pagkat may pakpak ang balita at may tainga ang lupa. Kahit nag-iisa ka lang pala, kapag hahamakin mo yung mahirap, naririnig yun ng nasa itaas. Parang sinasabi mo kasi sarili mo na, isa kang api, isa kang dukha. Subalit ang totoo, hindi naman talaga. Mayaman ka na, pinalaya ka na ng Diyos. You're spiritually and financially rich dahil pinalaya ka na ng Diyos. Napakarami namang resources sa mundong ito eh. Napakarami. At ang suliranin, kung isa-isahin natin, napakarami ng suliranin na yan. Hindi lang yung pera. Ang papansinin natin kung bakit lagi may hearing dahil sa away pamilya, away kapitbahay. Hindi naman nila nakaaway yung hindi niya kilala eh. Kadalasan ang kakilala niya yung kapamilya niya, kakilala niya. Yan, ang suliranin, nagsisimula yan sa letter S, nagtatapos sa IN. Ang suliranin ay palaging sinasabi natin na S, representative yan ng self-interest. Self-interest. Ang mga bata kasi, pag bagong silang, talagang nakakuyom yung kamay niyan eh. Sino nakakita na nakabukas ang kamay?
Kapag kabukas ng kamay, pag mga cinematic, may hawak-hawak siya isang bagay, para masabi na ma-proof na talagang patay na yung umaak na patay kunyari, pinapakita sa camera na bumitaw siya, na ibukan niya na yung kamay niya. Yan lang yung sinasabi na patay na siya. Pero hanggat ipapanganak lahat ng bata, lahat ng kahit sinong bata, lagi ang nakakuyom ang kamay, ibig sabihin akin. Karamihan ng nag-aaway na suliranin, kadalasan niya yung self-interest. Halimbawa, yung ingay, yung mga tain ng aso, mga usaping kapitbahay, yan ang laging dinudulog sa barangay. Nagkakaroon ng mga napakaraming suliranin dahil sa self-interest. Hindi mo mapagbigyan dahil meron kang self-interest. At kapag pinagsama yung self-interest, yung S at saka AN, pag pinagsama sin, kasalanan. Kaya pala may suliranin dahil may kasalanan. Tingnan natin sa sinasabi sa Roma 3:23. Sinabi dito, nagkasala ang lahat at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Pero, yan, dito naman tayo. Sa Roma 3:23, nagkasala ang lahat. Nagkasala ang lahat. At walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Maraming mga Christian na nagsasabi na, alam mo, gusto ko talagang bumait, pero hindi ko magawa. Meron ba nagsabi ng gano'n? Meron ba naka-experience ng ganyan? Gusto kong bumait, pero hindi ko naman talaga magawa. Meron ba bang gano'n? Ang totoo, galing naman talaga tayo sa pagkabulag. Bulag tayo sa katotohanan. Bulag tayo sa magandang balita. Kaya, nagkaroon tayo ng mga bad habit na ngayon lang tayo namumulat na mali pala ang mga ginagawa natin. Mga vices na habit na hindi natin namalayan dati na ngayon namulat na tayo, mali pala yung mga pinagagawa ko na yon. Kaya sabi nga, gusto ko talagang bumait. Ang dami pa rin. Siyempre, pag nakasanayan mo talaga magmura, hindi naman instant mo, wala agad eh. Pero kapag nagkaroon ka na ng konsensya na alam mong mali iyon, ibig sabihin, hindi ka na bulag sa magandang balita. Nakita mo na, narinig mo na, ikaw ay pinagaling na ng Diyos. Dumating ang ating Panginoong Hesus kasi dahil ang mga bulag ay nakakita at ang mga bingi ay nakarinig. Kaya, yung mga struggle na yan sa buhay, hindi naman na yan luma. Yung struggle na yan ay naranasan na rin yung struggle na yan. Yung struggle na sinabi, gusto ko talagang bumait, pero hindi ko magawa eh. Sabi nga rito sa Roma 7:14 hanggang 25, sinabi rito, ang struggle natin, alam nating spiritual ang law. Spiritual ang law. Pero, tao lang ako at binenta para maging alipin ng kasalanan. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Hindi ko ginagawa ang mga bagay na gusto kong gawin. Pero yung mga ayaw ko, yun ang mga ginagawa ko. Kung yung ayaw ko, ang ginagawa ko, sinasabi kong tama ang law. So, hindi talaga ako ang gumagawa nito. Pero, yung kasalanan na nasa akin, alam kong walang mabuti sa akin. Ibig kong sabihin, sa natural kong pagkatao. Kasi,
kahit gusto kong gawin ang tama, hindi ko yun magawa. Hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko. Pero yung masama na ayaw ko, yun ang ginagawa ko. Kung ginagawa ko yung ayaw ko, ibig sabihin, hindi na ako ang gumagawa nun, kundi ang kasalanan na nasa akin. Kaya, naintindihan ko na kung paano gumagawa ang batas pag gusto kong gumawa ng tama. Nandyan lagi ang masama para pigilan ako, kaya sa huli, yung masama ang ginagawa ko. Gustong-gusto ko ang batas ng Diyos. Pero may ibang batas na gumagana sa katawan ko. Ito yung batas na lumalaban sa gusto ng isip ko. Under ako sa kontrol ng kasalanan na gumagana sa katawan ko. Ay, kawawa naman ako. Mismong katawan ko ang pumapatay sa akin. Sino ang magliligtas sa akin? Salamat sa Diyos. Gagawin niya ito sa tulong ng Panginoon nating si Jesus Christ. Ito ang sitwasyon ko ngayon. Kaya kong mag-serve sa batas ng Diyos sa isip lang. Pero siniserve ng natural kong pagkatao ang batas ng kasalanan. Kapag inalis natin yung sin, kapag sin pala, ang kasalanan pala ang dahilan. Ang kasalanan lang talaga ang dahilan. Kung bakit yung gusto nating gawin na mabuti, hindi natin magawa. Pag inalis naman natin ang kasalanan, pag naalis ang kasalanan na yan, ang matitirang word sa suliranin ay, alisin mo yung S, I, N sa huli, uliran. Uliran. Gusto nyo ba ng suliranin o maging uliran? Anong gusto nyo? Magkaroon ng mga suliranin o maging uliran na walang suliranin? Ang sabi rito sa Roma 3:24, Roma 3:24, sinabi rito, pero dahil sa sobrang kabaitan ng Diyos, ginawa silang matuwid. Binigay ito sa kanila ng Diyos sa tulong ni Jesus Christ na nagpapalaya sa kanila. Ang talaga nagpalaya sa atin, ang ating Panginoon. Pinalaya tayo sa mga suliranin. Dahil nais ng Diyos na magkaroon tayo ng buhay na kasiya-siya. Sino bang may gusto ng suliranin? Buhay na suliranin o buhay na kasiya-siya? Hindi natin gusto ang suliranin, kaya pinalaya tayo ng Diyos. At ang sagot sa kapag halimbawa talagang day-to-day life talaga natin day-to-day life na halimbawa meron kang kausap na mayabang. Mayabang yung kausap mo, gusto ka talaga i-lockdown. Yung may kausap ka na masyado kanyang, lalo na alam mo naman kung paano siya naging mataas sa sitwasyon na yun. Halimbawa, ikaw ang nakatulong, tapos parang masyadong niyayabangan ka. Alam mo, may ugali minsan na pagkausap mo mayabang, mas mayabang ka pa Nagagawa mo magsinungaling na hindi mo sinasadya. Parang, nagawa ko na naman magsinungaling. Hindi naman talaga totoo. May mga encounter bang ganun? Nakipagkwentuhan ka, ang yabang-yabang tao ito. Pero ganito lang naman to. Mas yayabangan mo lalo siya Mas lalo ka pa magyayabang na hindi naman talaga ma-realize mo, naku, nagyabang ako. Hindi naman totoo yung pinagsasabi ko. Alam mo, yun ang habit na sinasabi natin. Habit kasi yun.
Yung kanina gusto ko talaga bumait, pero hindi ko magawa dahil may mga habit pa tayo. May mga biases. Kaya ang sagot doon, para bumait tayo, daglian tayo mag-pray, Lord, patawarin niyo po ako. Nawa po ay laging sumaakin ang inyong badal na espiritu. Kailangan lang talaga, ang sagot doon talagang pray. Pray, pray at pray. At tingnan natin yung sinasabi sa Galatians 5. Galatians 5. Galatians 5. Galatians 5. 16 hanggang 26 ang babasahin natin. Ang Holy Spirit at ang pagnanasa ng laman. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Kasi kanina binasa natin yung gusto kong pumait, pero hindi ko magawa. Ito para magawa natin. Ito ang sinasabi ng Biblia, ang Holy Spirit at ang pagnanasa ng laman. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Hayaan niyong i-guide ng Holy Spirit ang buhay niyo. Huwag niyong sundin ang pagnanasa ng katawan. Kontra ang pagnanasa ng katawan sa gusto ng Holy Spirit. At kontra ang Holy Spirit sa pagnanasa ng katawan. Magkalaban talaga sila. Kaya, di nyo magagawa ang gusto nyong gawin. Pero, kung ang Holy Spirit ang maglilid sa inyo, hindi na kayo kontrolado ng Jewish law. Obvious naman ang mga ginagawa ng laman. Yan yung mga moral, mga immoral na gawain. Malalaswang pag-iisip at mahalay na pamumuhay. Ganon din ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pangkukulam, sobrang galit sa kapwa. Pakikipag-away, pagseselos, pagkakagalit-galit, pagiging sakim, pagkakawatak-watak, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, mga sobra-sobrang pagsasaya at iba pang mga kagaya nito. Winawarningan ko na kayo dati at inuulit ko ngayon. Hindi makasasama sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng mga ito. Pero, ang taong nagsuko ng buhay sa Holy Spirit ay nagmamahal, nagpapasaya, may kapayapaan, nagtitiyaga, tumutulong sa kapwa, gumagawa ng kabutihan, mapagkakatiwalaan, nagpapakumbaba at nagpipigil sa sarili. Walang batas na nagbabawal sa mga ito. Yung mga united na kay Christ, Jesus, tinigil na nila ang gustong ginagawa ng katawan, pati lahat ng mga pagnanasa nito. Ang Holy Spirit ang nagbigay ng buhay sa atin. Kaya dapat lang na ang Holy Spirit ang masunod sa buhay natin. Di tayo dapat nagyayabang o nang-iinis o nag-iinggitan. Marami mga tao, napakabuti ng kapwa niya, pero siya ang instrumento para maging masama ang taong yan. Marami mga nag-iinis. Minsan, may mga tao talaga, realidad na masayang-masaya siya pag nakakainis siya. Pag alam niyang inis na yung tao, para kinikiliti siya sa tuwa. Lalo pa niyang pinagbubutihan ng pangiinis. Kaya minsan,
sila pala ang instrumento na napapalayo sa Diyos ang kapwa niya. Kaya tayo, dapat lagi tayong humiling na Holy Spirit, na dapat ang encounter sa atin ng kapwa natin, maging great encounter. Yung makita nila na gumaang yung pakiramdam nila pag nakikita ka, yung sumasaya sila pag nakikita ka, yung nakikita nila si Jesus Christ sa buhay mo. Mangyayari lang naman yun kapag fulfilled ka ng Holy Spirit. Pero kapag wala, tiyak, ikaw pa rin ang makikita. Kaya talaga tayo, minuminuto, Lord, mag-check tayo. Fulfilled ba ako ng Holy Spirit? Fulfilled ba talaga ako? Talaga bang nasa akin ang banal na Espiritu? Kaya yung una nating binasa, ang sinabi ng ating Panginoong Hesus dito, yung una nating binasa kanina, yung Mark 1. Mark 1:15. Sinabi dito, sinabi ng ating Panginoong Hesus, sabi niya, ito na ang panahon. Ito na ang panahon. Ito na yung panahon. Ito na yung panahon na mag-serve tayo sa Diyos. Kung hindi ikaw, sino? Sabi ng ilang mga bachelor, magsiserve lang ako sa Diyos kapag graduate na ako. Sabi nila. Sabi naman ng ilan, magsiserve na ako sa Diyos kapag filled na ako ng Holy Spirit. Ano ang kaibahan? Ang knowledge, man knowledge o ang knowledge ng Holy Spirit? Ano ang mas mararamdaman nyo sa pulpit? Yung human knowledge o yung Holy Spirit knowledge? Yung isipin ng isang individual, sana maging instrumento ako ng Diyos dahil hindi naman talaga ako karapat-dapat mag-serve sa Diyos. Kung iba-background check yung buhay ko, ano lang ako isa lang akong maruming basahan sa Diyos. At kung check nila, talagang hindi ako karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Hindi nga ako karapat-dapat na maging servant niya Subalit, pinili ka ng Diyos. Pinili ka ng Diyos na maging servant niya. Ngayon pa lang. Marami ka naman kasing kahalog-ilo Bata ka pa. Napaka-bata mo pa. Subalit, marami kang classmate na kahalubilo mo. Nagwo-work ka na, marami kang ka-work mo na kahalubilo mo. Ang pagsiserve naman sa Diyos, hindi lang isang ministry. Ang pagsiserve, yung may nag-serve na pinagamit yung space nila para sa kalwalhatian ng Diyos. May nagsiserve na pinayayaman ng Diyos para makapartner sa ministry. May mga bata na kabataan na nagsiserve sa Diyos para ipakita ang kaibahan ng may Diyos. Kaibahan ng living testimony na may Diyos. At siyempre, iba pa rin yung equip ka, yung nag-aaral ka ng training for trainers para meron kang mai-share din. Iba rin kasi yung imumulat mo talaga na may Diyos. Napakarami kasi tao na bingi. Mga bingi, literal na bingi talaga. Kasi hindi nila, andyan lang yung salita ng Diyos, umaaling ako sa TV, sa radyo, in-invite sa mga churches, may nag-share, pero hindi nila naririnig ang magandang balita. Napakarami pa rin tao na nandyan lang ang mga missionary, pero hindi naman nila nakikita ang magandang balita. At hindi na nakikita na buhay ang Diyos. Kailangan makita natin, buhay ang Diyos. Kaya sabi nga ng ating Panginoon dito, sabi niya, ang nagsalita rito, ang ating Panginoong Jesus, sabi niya, ito na ang panahon, malapit nang dumating ang kaharian ng Diyos. Magsisi kayo at talikuran ang mga kasalanan nyo at maniwala sa magandang balita. Kailangan pagsisihan natin ang mga kasalanan natin.
mula pa nung unang-unang kasalanan. Napakaraming nating nagawang kasalanan. Unang-una, nung baby pa tayo, sa mga magulang natin, sa mga kapatid, sa mga pinsan, sa mga kaklase, sa mga kahalubilo, katrabaho. Pwede natin sabihin, sorry, nasaktan kita. Ang totoo naman talaga, tayo ang nakasakit eh. Hindi yung lagi natin isipin, sinaktan niya ako. Kasi kapag puro galit ang nalaman ng puso natin, malapit, sinabi lang dito, ito na ang panahon, malapit nang dumating ang kaharian ng Diyos. Malapit pa lang. Pero ang gusto ng Diyos talaga, yung maranasan mo na pagharian ka ng Diyos. Kaya gusto niya, magsisi kayo at talikuran ang mga kasalanan nyo at maniwala kayo sa magandang balita. Ang magandang balita ay nais ng Diyos na ibalik ka sa presensya niya. Kung pansamantalang nahiwalay tayo sa presensya ng Diyos, kung pansamantalang ngayon, nais ng Diyos, iabot niya ang kamay niya sa iyo. Nais niyang kumapit ka sa Kanya. Nais niyang magtiwala ka sa Kanya. Nais niya na gumanda ang buhay mo at nais niyang malaman mo na mahal ka ng Diyos at meron siyang magandang plano sa buhay mo. At nais talaga ng Diyos na pagharian ka ng Diyos. Paghaharian ka lamang ng Diyos kapag meron ka ng banal na Espiritu. Kapag meron ka ng Holy Spirit, i-check lang natin, hindi naman talaga tayo perfect. Kaya nga, minsan, kapag wala ang kasama natin sa church, parang nakakaramdam tayo ng lungkot. Dahil, sabi nga ay complete. Mako-complete lang ako. Pero paano lang, hindi ako kompleto pag without you. Di ba? Sabihin, magiging kompleto tayo kapag meron tayong banal na Espiritu. Magiging masaya tayo kapag kasama natin ang banal na Espiritu. Hindi na lang natin kakayanin yung maging mabait tayo. Hindi basta-basta. Unless lang na mag-pray tayo lagi na sumaatin ang banal na Espiritu upang pagharian tayo ng Diyos. Ang higit sa lahat, pagharian tayo ng Diyos. Pwede niyo ba akong samahang manalangin? Tumayo po tayo sandali. Heavenly Father, maraming salamat po na narinig namin ang inyong banal na salita. Panginoon, kailangan namin ang banal na Espiritu. Hindi namin kaya na wala ang banal na Espiritu sa buhay namin upang pagharian ka namin. Pagharian niyo kami. Panginoon, ikaw po ang maghari sa amin. At gabayan niyo kami, may sa buhay namin ang mensaheng pinagkaloob niyo sa oras na ito. May sa buhay namin ito, Panginoon. Tulungan niyo kami, kaawaan niyo kami. Ito po ang samot dalangin namin. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus, lahat ay magsabi ng Amen. Sumaglat po tayong umupo at saglit lang po tayong dumulog sa Panginoon. Personal po tayong manalangin sa Diyos. Humiling po tayo ng banal na Espiritu na i-guide niya tayo. Umupo lang po tayo sandali at isipin natin na kausap natin ang Diyos. Manalangin tayo individually.